Hindi pa tapos ang panganib sa Nepal. Akala natin natapos na ang sakuna matapos ang napakalaking flash flood. Pero may panibagong banta ngayon. Matapos ang pagguho ng yelo, bato at lupa mula sa Himalayas, nabuo ang isang pansamantalang lawa dahil sa pagbara ng debris sa ilog. Ngayon, nagsimula itong umapaw. Ibig sabihin, maaari pang tumaas ang tubig sa mga ilog na nasa downstream areas. Patuloy na mino-monitor ng mga awtoridad ang sitwasyon habang nagpapatuloy ang search and rescue operations. Ang bagong nabuong lawa ay tinatayang naglalaman ng mahigit 2 milyong cubic meters ng tubig. Kung biglang bumigay ang natural na bara, maaaring magkaroon muli ng mabilis na pagtaas ng tubig at pag-agos ng debris patungo sa mga komunidad. Samantala, patuloy ang paghahanap sa mga taong nawawala matapos ang unang flash flood. Maraming tulay at kalsada ang nawasak. Maraming bahay at gusali ang natabunan ng putik. Maraming lugar ang mahirap puntahan dahil nasira rin ang mga daan na ginagamit ng rescuers. Kaya hindi madali ang rescue operation. Kailangang harapin ng mga rescuers ang malakas na agos, putik, debris at posibilidad ng panibagong pagbaha. Pero paano nagsimula ang lahat? Ayon sa mga unang scientific assessment, isang glacier collapse ang posibleng nag-trigger ng malaking debris avalanche. Pumagsak ang yelo, bato at lupa papunta sa ilog at naging sanhi ng pagbabara. Nang maipon ang tubig at bumigay ang bara, biglang kumawala ang napakalaking dami ng tubig at debris. At doon nagsimula ang mapaminsalang flash flood. Pero hindi pa tapos ang investigasyon. Patuloy na pinag-aaralan ng mga eksperto ang satellite images at iba pang scientific data para malaman ang eksaktong nangyari. Ang chain reaction ay maaaring ganito: glacier collapse, avalanche, pagbara ng ilog, bigla ang paglabas ng tubig, napakalaking debris flow, at ngayon, panibagong banta mula sa Barrier Lake. Ito ang dahilan kung bakit napakahalaga ng early warning systems at tuloy-tuloy na monitoring sa mga lugar na malapit sa glacier at ilog. Dahil kapag nagbago ang bundok, maaaring magbago ang ilog sa loob lamang ng ilang minuto. At sa Nepal, hindi pa tapos ang kwento. Patuloy ang search and rescue operations at monitoring sa mga lugar na maaaring maapektuhan. Ako si Kawander. Follow para sa susunod na update tungkol sa nangyari sa Nepal. Stay informed, stay safe.